Ang isang kahangahangang bagay na available sa lahat para sa ating mga sakit at karamdaman ay walang iba kundi itong sikat ng araw. Sapagkat napakaraming mga molecules sa mga iba't ibang layers ng ating balat na ito'y nag-i-interact at na inaabsorb itong ultraviolet rays galing sa araw. At yung mga sinaunang manggagamot nang hindi pa na iimbento ang mga antibiotic at ang mga modern equipment, mga medical equipment, ay ginagamit talaga ang sikat ng araw para gamutin ang maraming mga diferensya sa balat. Kung tawagin nila ay heliotherapy. Therapy na ang gamit ay init ng araw. At ang mga nangunguna dito ay ang mga bansang Egypt, Greece at Rome. Dito nagmula ang medisina. Dahil ang ultraviolet rays ay naimbento lamang, nakilala lamang noong 1801. Kaya't bago dumating yung 1801, ay ginagamit na itong sikat ng araw para gamutin ang mga maraming sakit at itong mga karamdaman. Lalong-lalo na itong psoriasis. At tingin ko, isa na sa pinakamalubhang sakit sa balat ay ang psoriasis. Hanggang ngayon, ang opsyon sa psoriasis ay hindi lamang mga antibiotic kundi phototherapy. Ang phototherapy ay isang klase ng paggamit ng liwanag mula sa bumbilya at mula sa sikat ng araw. Dahil itong ating balat ang siyang responsible sa pag-produce ng vitamin D. Yung araw ay walang vitamin D. Ngunit pag yung balat ay nai-expose sa araw sa pamagitan ng UV radiation, ito ay pumapasok sa epidermis. At mula doon, yung kolesterol ay ginagawang vitamin D3. Ito ay provitamin D3 at previtamin D3. Kaya't na itong pag-produce nito mula doon sa ating kolesterol sa balat na kung tawagin ay 7-dehydrocholesterol. Yon, pag na-penetrate yun ng sikat ng araw, yung kolesterol ay magiging vitamin D3. Kaya't na napakaganda nito. At yung vitamin D3 na ito, hindi pa yun magagamit. Kung yung baga sa kamuting kahoy ay kinakailangang balatan pa at lutuin para maging pagkain. Ay ano mangyayari dito? Kaya yung vitamin D3 galing sa balat ay dadalhin sa liver para sa susunod na pagpaprocess. At pag na-process na sa liver, ipa-final ang processing sa kidney. Kaya ang ay mula sa sikat ng araw, pupunta sa balat, yung kolesterol sa balat ay magiging vitamin D3, hindi pa magagamit yon. Kaya kinakailangan dalhin sa atay at may gagawin pa sa atay. At pagkatapos ay dadalhin naman sa kidney bilang finale. At mula sa kidney, gagawin itong active vitamin D. Kasi ay mayroong vitamin D pero hindi pa active, hindi pa magagamit.
kinakailangan pa ang proseso, ang final process ng atay. At mula sa atay ay ilalabas yung finished product na vitamin D. Kaya yung first stop ay sa liver. Anong mangyayari doon sa liver? Ba't kinakailangang dalhin ito doon sa liver? Yung vitamin D ay sasamahan ng extra oxygen at hydrogen molecules para ito ay maging 25-hydroxyvitamin D. Kaya't na mula doon sa balat, yung vitamin D3 ay pagdating sa atay ay magiging 25-hydrovitamin D. Pero hindi pa yon magagamit. Kinakailangang dalhin pa sa kidney para maging active vitamin D. Ay gaano kahalaga yung active vitamin D? Ito'y mahalaga sapagkat na kapag ito'y wala, ay kaunting calcium lamang at phosphorus ang maa-absorb ng ating katawan. Mga 10 to 15% lang. Kahit ito ay napakahalaga. Ngayon ay yun namang buong katawan. Mahalaga ito sapagkat maraming mga tissue ng ating katawan ay mayroong vitamin D receptors. Kaya't nakakalat yung vitamin D receptors sa mga organs ng ating katawan. Na yung kinakailangang yung protein ay humalo doon sa vitamin D. Bakit gayon? Sapagkat ang vitamin D ay siya yung nagre-regulate ng cell growth. Humahadlang sa mga cancer cells para mag-divide. Ibig sabihin ay pag wala yung vitamin D na yan ay mabilis dumami yung mga cancer cells. At sila yung naglilinis, tumutulong sa dugo para makontrol itong mga tumor na ito. At sila yung tumutulong para mapabilis ang pagkamatay ng mga cancer cells. Kaya pala, pag ang tao ay mayroong cancer, kinakailangan ng vitamin D. Ang problema natin ay itong kakulangan ng vitamin D ay nararanasan ng halos kalahating porsyento ng population sa buong mundo. Aba ay kahit saan ay may sikat ang araw ay 50% ng naninirahan sa mundo ay kulang sa vitamin D. Maraming mga takot magpainit sa araw sapagkat magkakakanser daw sa balat. Pero yun namang mga taong nabubuhay sa mga initan ay wala namang kanser sa balat Ang nagkakakanser sa balat ng malimit, yung mga nabubuhay sa mga malalamig na bahagi ng lupa. Yung mga balat nila ay hilaw. Sa Amerika, mga balat ay hilaw. At yung kakulangan ng vitamin C ay dahilan ito sa ating lifestyle. Ang mga tao ngayon ay hindi na ganong lumalabas kahit mga bata dahil naglalaro na lamang ng cellphone o ng computer sa loob ng bahay. Hindi kagaya nung kami mga bata-bata pa, wala pang computer at cellphone. Pag maglalaro ka ay pinakabaganda sa labas ng bahay. May takbuhan, may habulan, may sigawan, napakaganda. At ang isa pa na bakit na nagkukulang sa vitamin D, ayun nga, yung tayo ay ang ating mga gawain nakakonfine na sa building. Matataas na yung mga gusali.
Itong aking kaibigan ay, sabi ko, saan yan? Sa ibang bansa? Hindi po. Dito lamang po sa Ortigas. Sa ika-51 palapag. Meron pa sa Ortigas na ika-51 palapag na gusali. Ay sila daw ay ilang buwan na nasa taas ang building. Yung ating mga domestic helper sa Hong Kong ay naroon na sa mga matataas sa gusali at nakakakita na lamang ng sikat ng araw kapag nararanasan na lamang minsan isang linggo pa nagsasama-sama. Paano naman ang gagawin natin ng pagbibilid sa araw? Anong oras? Alam niyo, Ikwan, mahalaga yung mainit na araw. Mula alas 10 hanggang alas 2. Pero hindi yung buong oras na yon ay magbibilid ka sa araw, alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. Kundi mga 15 to 30 minutes lang ang kailangan kapag masyadong init. Na huwag kang haharap sa araw na yung mata mo'y nakaharap sa araw, kundi nakatalikod ka. Sapagkat yung matinding init ng araw ay delikado yung iyong mata. Mga 15 to 30 minutes ang gagawin mo bago magbilad sa araw. Magsusuot ka muna ng damit na itong cotton, manipis, sapagkat sa cotton nakakapenetrate ang init ng araw na maganda. Kung maaari, nakasando lang, kung wala namang nanonood ay di hubad. At bago ka magbilad, iinom ka muna ng 1 basong tubig. Inom. Yan. Pagkainom, yung towel ay itutugbog mo sa tubig na yung pangkaraniwang tubig, at pagkapiga ay ibabalot sa liig. Yun ang pinakasafe. Bakit? Sapagkat pag naka-expose ka sa araw ay iinit din yung iyong katawan, iinit yung dugo. Ang ating binabantayan, yung ulo ay huwag uminit, pero sa tingin ko yung 15 to 30 minutes hindi nagaanong usapin ito, pero para sure ay di naglalagay dito ng basang towel. Kasi yung basang towel na paggamit sa lagnat, dito nilalagay sa ulo. Lalo sa mga nagha-hot bath, yung nagkakaroon ng artificial lagnat, nilalagyan dito ng towel. Ay pwede rin yung, pero mas mabisa pag dito. Dahil bago umakyat yung init sa ulo, nahaharangan na nitong liig. O di kaya naman, habang nagbibilad ka sa araw, ay mayroon towel na basa na nakagayan sa iyong ulo. Maganda yon na gagawin mo regular araw-araw, 15 to 30 minutes sa init ng araw. At iikot-ikot ka. Yung katawan mo, ihaharap mo ng ilang minuto sa araw. At kung ikaw ay mayroong sugat, yung sugat na yon ay naka-expose sa araw para mas mabilis gumaling. Napakahalaga nitong ating sinasabing ito. Dahil halos lahat nating sakit at karamdaman, kahit stress, kahit depression, ay tumutugon ng positive sa init ng araw. Kaya kung may mga iba pang mga therapy na ginagawa sa atin ng mga doktor, ay hindi ko yung sinasabing ihinto. Ang sinasabi ko, dagdagan natin ng bisa ng sikat ng araw, sapagkat ang sikat ng araw ay nilalang para bigyan tayo ng palakasin ang ating immune system, sunugin ang ilang mga
mga virus at mga bakterya, sapagkat sa mga pag-aaral may napapatay na mga bakterya at mga virus ang sikat ng araw. Mga psoriasis, ating ibilad sa araw, mga hikain, mga may arthritis. Kailangan pala ang sikat ng araw. At ang magandang balita, tayo nakatira sa bansa na laging available at sagana ang sikat ng araw. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor Vito.